Hello! Good day! Welcome back to my YouTube channel. And kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please subscribe and hit the notification bell button para lagi kang updated sa mga latest vlog ko. Okay? So, for today's video, we're going to talk about the PALFISH application process. So, since yung pinakauna kong upload about application process is sobrang last year pa yun, and hindi talaga siya clear yung pag-discuss. Maybe there are times na parang hindi siya sunod-sunod. So, this time, it's the whole process I'm going to tell you. So, medyo mahaba-habang video ito. And then, kung gusto niyong malaman talaga yung application, then you finish this video. Okay, you have to finish this video. So, let's start. Una kasi, so, application. Let's introduce first what is PALFISH. It's an application, online teaching app, no, yun na magagamit mo. It's where students can learn English, and for teachers, you can teach English to foreign students. Okay, most of them are Chinese kasi Chinese naman talaga yung app na ito. So, I mean, the company. So, wait for a moment, So, now, what you're going to do, first thing that you need to do is to download the application in your Play Store or wherever you can download your apps, no? So, download PALFISH. Make sure na yung lalagay nyo dyan is yung PALFISH Teacher kasi merong mga apps, no? Iba't ibang apps ng PALFISH. Others are an application for students. Merong app yung mga student, yung mga mag-i-enroll sa PALFISH. So, pang student na app. And there is also an app for teachers. So, make sure yung na-download nyo is PALFISH Teachers. Parang ganun. Okay? So, kasi magtuturo ka. So, now, what's next is that open it, and ito yung lalabas sa screen ninyo. So, when you open the app, now, since you haven't, you don't have an account yet, so you have to create or register. Click mo yung register since you don't have an account, an existing account sa PALFISH. But if you have, then you can use that. So if you have an account, that means that na alam mo na kung ano yung process. So this video is for beginners talaga yung nagbabalak mag-apply sa PALFISH. Make sure sa mga mag-a-apply, make sure na marunong kayong research, maging resourceful din kayo as teachers. You have to be resourceful. And then, so next is that open it, click register, and then after you click register, ito yung bubungad sa'yo. So, you'll see there, sa yung mga numbers like plus, ang unang bubungad sa'yo, plus 86 ata yan. So, click mo muna yun. Okay? And, ano nga tawag niyan? Parang, code something, country code pala, country code yan. So, of course, hindi 86 yung sa atin, diba? 63 tayo. So, i-click mo muna yan, change that into Philippines. No? I-click mo yan, and then click Philippines. Hanapin mo yung pangalan na Philippines, no, to proceed. So, make sure na naging 63 na yan. Kasi, okay, gusto kong i-detalye yan kasi mayroong mga ibang teachers na mga applicants na hindi nila alam yung country code ba. So, but because you are Filipino, then you have to change your country code, which is 63. Hindi yung number yung pipiliin mo, yung mismong country yung i-click mo. So, if you're not living here in the Philippines, why would you click Philippines? It's a country code. Kung saan ka ngayon, yun yung pipiliin mo. So, madami namang list of countries dyan. Yeah, scroll down ka na lang. Kung saan ka, yun yung ilalagay mo, ha? Hindi ibig sabihin na Filipino ka, Philippine din ilalagay mo. Hindi. Kung saan ka ngayon, yun yung ilalagay mo. Okay? So, I have read a question sa comment section ko na parang ano ba daw ilalagay niyang number or, ano ba daw yung ilalagay niya na
country, kung Philippines ba daw, nasa Hong Kong ba yun? Nasaan siya? Nakalimutan ko kung saan yun. So, syempre, Hong Kong ilalagay mo kasi nasa Hong Kong ka. Parang ganun kung saan ka ngayon. Kasi yung phone number ang gagamitin, yung basis para ma-open mo yung account mo dito sa Palfish. So, again, yan ha. So, clicks Philippines and makikita mo na mag-change yan into 63 kung Philippines ka. Kung sa Hong Kong ka, then iba yung country code doon. So, then after that, saka mo na ilalagay yung number mo. Yung mobile number mo. So, click that. No? So, input your mobile number and after that, no? So, wag mo muna i-click yung next, of course. Kasi hindi mo pa nakiklik yung parang agreement, privacy policy and agreement. Okay, so I'm looking down because I'm looking at my laptop. Baka iniisip niya ano bang tinitingnan ko sa baba. So, pina-follow ko yung isa-share screen ko dito sa kabilang side ng video na to. So, para at least makikita nyo. So, yan. So, privacy policy and agreement, user agreement, you have to click that first. Small circle kasi yan, hindi yung mapapansin yun. So, you have to click that first before clicking the next. Okay? After that, click next. And then, after you click next, ang mangyayari is that you will see, ito na yung pinaka-problema ng iba. Bakit daw laging hindi sila nakaka-receive ng verification code? So, no. So, we are going to talk about it now. For a moment. Wait. What's next is that, ito yung bubungad sa'yo, verification code. Before receiving a verification code, we can see here, enter graphic code. So, enter graphic code, yun yung nasa gilid yung na mga numbers. You have to follow that. I-enter mo dyan. So, what I have here is 3233. This is just an example. So, i-input mo yan, 323233. But it doesn't mean na yun din yung ilalagay mo sa verification code, ha? 3233 is just graphic code. Ilalagay mo yan sa ibabaw, no? Ka-level ng number. Sa baba is verification code. You don't have to enter the same mga digits, hindi. Kasi, verification code yan, no? Nilalagay ko yan sa video na yan, just an example. So, what you're going to do is to click send bago ka makaka-receive ng verification code. So, if you click that send, may countdown dyan na 1 minute. 1 minute, makaka-receive ka ng code. Magme-message sila sa'yo sa number na ginamit mo yung niregister mong number. So, wait until you will receive a verification code that will be sent to your number. So, I have also tried yung mga concerns ng iba na bakit hindi daw sila nakaka-receive ng verification code. Pero hindi naman yung malala. May nag-comment sa comment section ko na 50 times niya hindi na ginawa yun. Grabe naman sa 50 times. Wala talaga. Naku naman. Parang kaiba na yun, Charis. So, I have also experienced that na hindi ako naka-receive ng verification code. What I did is that, at first, hindi ako naka-receive ng verification code. That means you need to resend. Request or resend. So, anong gagawin? Ang nakalagay dyan, wrong picture verification code. Please try again. Bakit? Because, di ba, gusto mo kang mag-request ka ng resend. Ang ginawa mo, same lang yung graphic code na nakalagay. Kung magre-request ka kasi ng bagong verification code, or like mag-request ka ng resend for your verification code, magbabago din yung graphic code. So, paano magbabago yung graphic code? Click mo yung number na yung 3233. Yun yung sa akin. Sa inyo, iba-iba tayo ng graphic code na marireceive, ha? So, i-click mo yan para magbago yung graphic code. Okay? So, yun. And then, i-enter mo na lang ulit, no? Yung graphic code. So, what I have here is 9634. So, again, anong gagawin kapag hindi naka-receive ng verification code? Mag-request ng resend. But before
before mo maklik yung resend, click mo muna yung graphic code na binigay sa'yo para mabigyan ka ulit ng bago. Okay? Paano ka makaka-receive ng bagong graphic code? I-click mo yung numbers, and then makikita mo na ang bagong graphic code, and then enter mo na lang ulit, and then click resend. So, waiting ka na naman hanggang mabigyan ka ng verification code. So, naka-receive na ako ng verification code. So, i-enter ko na lang siya dyan sa baba ng graphic code. Okay? So, and then, I will click next. Okay, so, after I click next, ito na yung bubungad sa'yo. So, you will see there, select profile picture, your gender, username, password, select your country, and then enter invitation code. Yung invitation code if you want me to be your inviter, ang inviter is someone who will guide you. You have to choose an inviter na makakapag-guide talaga sa'yo. If you want me to be your inviter, then you have to use my code. So, kung hindi mo gagamitin, hindi kita mag-guide kasi hindi ako yung inviter mo. Okay? So, later we'll talk about what is my inviter code. So, etong bubungad sa'yo na to, hindi pa ito yung basic information, ha. Kasi ang inaakala ng iba, ito na daw yung wait lang. Ito na daw yung inviter code. Hindi inviter code. Ito na daw yung basic information. Hindi pa ito yung basic information na sinasabi ko dun sa mga previous videos ko. So, click mo yung profile, and then, so, if you click that, bubungad sa'yo yung picture talaga, ha. Yan, parang may camera. Yan, i-click mo yan para makakapagpili ka ng mga pictures mo sa yung album, saan tawag, photos pala. So, yan, pwede mo siyang ma-adjust. So, and then, after that, kung naka-select ka na ng picture, next na naman is yung gender. And then, yan. And then, username. Next after that is username. So, yung nilagay ko dito sa sample ng video na to is, wala lang, Kikay. Parang yun lang nilagay. Parang sample lang naman to. So, Kikay. And then, you can, by the way, in choosing your username, you have to, ang username kasi yun na yung magiging pangalan mo sa Palfish. Okay, example, kung ilalagay mo dyan kung ano-ano na lang, yun na yung magiging pangalan mo sa Palfish. So, you have to, input yung mga name na hindi ganun kahirap banggitin. Wag mo din ilagay yan yung username. It doesn't mean na name mo talaga yung ilalagay mo. Kasi nakabasa ng iba, username, akala nila yung name talaga nila. Nakikita ko sa mga mga invites ko, full name yung nilalagay nila. Hindi po, username po, username. Yun lang yung magiging pangalan mo sa Palfish. So, I'm going to give you an example. Ako, yung Palfish teacher pa ako, ang in-input ko doon, Teacher Lynn, kasi hindi mahirap banggitin para sa bata. Lynn, 'di ba? So, ang syllable lang. So, nasa inyo na din yun. Okay? Wag lang yung puro number ilalagay, at huwag din pong full name. Okay? And then next, password. You have to create a password follow mo na lang yung instruction. Kaya i-detail ko to because i-input ko din yung some mistakes of applicants dito sa Palfish. May mga may isa akong na remember na nagkaroon siya ng problem sa password. Sabi ko, ano bang in-input mo? Ang konti lang nilagay. Ang sabi dyan, 8 to 16 characters. Or, basta follow mo lang yung instruction dyan. Uppercase, lowercase, and then numbers, ata, parang ganun. Mga digits, something. Yun i-follow mo, ha. Para hindi ka maghirap sa password pa lang. And then, select country. And then, after that is, yun yung inviter code. Yung inviter code ko is 21. Wait, nakalimutan ko.
So, my inviter code is 21750-157. So, after ko ma-input yung everything there, no, sa register, is that nakalagay sa baba, the username has been used. So, ibig sabihin may gumamit na ng word ng pangalan na Kikay, no? So, anong gagawin mo is, wala kang ibang pangalan kundi Kikay lang. Example lang ha. Example lang naman yung nakikita nyo sa screen. No? So, ang ginagawa ng iba, kahit ako, no, nung nag-apply ako sa Palfish, Lin lang talaga ako yung gusto kong gamitin kasi para hindi mahaba. No, para kung tawagin ka ng parents at yung student mo, hindi mahirap sa kanila bigkasin yung pangalan mo. So, Teacher Lin, isang syllable lang, Lin. Or Teacher Lin at Teacher Lin. O, tatlong syllable lang. Parang ganun. So, and then, kung gusto mo lagyan din ng teacher yung username, you can use that. But, ang ginagawa namin at ng iba is that they will input yung emojis ba tawag doon, no? Na para, yung mga emojis, smiley, or parang kung ano-ano, para lang ma-proceed yung username na gusto mo, no? Oo, ginagamitan ng example yan sa akin, yung nakikita nyo sa screen, merong flower and merong flag. Yun ba? Lalagyan nyo na lang ng mga ganyan. Ano ba tawag na sa mga ganyan? Lalagyan nyo na lang para mag-proceed. So, after that, yun na, nag-proceed. After kong ma-input yung flower and then flag, so yun, nag-proceed siya. It's successful. Yun yung ginagawa ng iba. So, next is that, ito na yung platform ng Palfish. No? So, anong gagawin nyo para makapag-input kayo ng basic information na sinasabi ko dun sa mga previous video ko? So, there are other ways para maka-input ka ng basic information mo, but dito sa video na pinapakita ko, kinilik ko na lang yung my sa baba. Click mo yung my and then click yung profile na nakalagay para ma-input mo yung mga needed na mga things, i-finish mo. Yan, information required. So, ito na yung personal information. So, may iba na happy na sila kasi pass na daw yung basic information nila. Kahit hindi pa daw sila nakapag-demo, pass na daw. Or, kahit hindi pa sila nakapag-submit, naging pass na daw yun. Why? It's because, yung personal information mo lang yung pass doon. The rest ay hindi pa. So, wag ka na lang maging happy muna sa basic information. So, ano yung mga personal information na sinasabi ko? Yung username, full name, gender, birthday, mobile number, email address, yun. Yun yung mga 6 na mga personal information na automatic passed. Kaya nakalagay sa basic information mo, passed, kahit hindi mo naman sinubmit. So, yun. Ikaw ma-happy muna doon. Next. So, anong gagawin? Dito mo na i-input yung full name mo, hindi sa username ilalagay ang full name kasi merong sariling para malagay mo yung full name mo. Full name, enter mo yung pangalan mo, of course. Yung full name mo, middle name, family name. So, after that, you have to prepare also, please upload a photo. White background, a photo of the teacher only, you, kasi kayo magiging teacher dito kung papasa ka man. And then show teacher's face clearly. Kung mas okay sana yung, alam mo yung pang 2x2 na picture, ganun, white background, tapos yung face mo kitang-kita, half length photo. So yun, yung bang 2x2 mo, ilalagay mo dyan, i-upload mo, i-click mo lang yung orange, naka-orange dyan. Kasi kailangan din sa full name na under, kailangan din yung ganong picture. But hindi ito yung profile picture ha. I just need them. They just need this picture of you. Parang din siyang nag-a-apply ka ba na biodata mo, meron ding 2x2 picture, ganun. After that, after sa full name, ang lalagay, next mo na, i-click mo yung save. Kasi kung hindi mo yun ma-click yung save, walang mangyayari sa full name. So, next is gender, and then, so yung gender, naging gray na yan, kasi automatic na yung una mong pag-register mo, diba, yun yung nakalagay ka na ng gender doon. So, next is birthday. Birthday, and yan, selection period, merong year, month, and then date pala. So, click confirm.
Kasi kung hindi mo i-click yung confirm, hindi yan, parang incomplete pa din yan, no? So, yun. And then, next, after birthday, meron tayong, after that, wait lang ha. So, meron ding email address. Alam mo na kung ano yung email address na ilalagay mo dyan. Yung sa change password, may iba kasi na nagwo-worry. Meron ako nabasa sa comment section. Teacher Lynn, bakit hindi mag-proceed daw yung change password? Huwag mo na lang i-change yung password mo kung natandaan mo naman. No? Nung nag-register ka, remember? So, kung during your registration, nung nag-register ka, tandaan mo na yung password mo doon. Huwag ka na mag-change password, hindi naman kailangan. Yung mga naka-orange lang, yun yung kailangan mong i-fill out, no? So, next naman is yung introduction, text intro, text introduction. Teachers, ito na yung sinasabi ko ba na, kaya po na sinasabi namin lagi na huwag kayong maging happy kapag basic information naging pass na agad, because from dito, from text intro hanggang sa pababa, hindi pa yan po na-evaluate ng PALFISH. Okay? So, yun. So, now, you have to, in your text intro, it says here that please introduce yourself about your education experience, awards, English teaching certificates. Kung meron ka man, no, English teaching certificates, kaya nga importante talaga na meron kayong TEFL or TESOL. Ang iba, ang hirap mag-intindi. Ang tanong ng iba, Teacher Lynn, hindi pa po ako nakagraduate ng college, pero I don't have TEFL certificate and I don't have TESOL certificate. Makakapag-apply ba ako? Of course not. Yung ibang ang teacher, yung mga merong license, yung mga PRC ID nila, merong mga licensed teacher, ginagamit nga nila yung lisensya nila. Aside from that, kukuha din sila ng TEFL para sure sila na qualified sila. Kumukuha nga sila, kayo pa na wala kayong lisensya, wala kayong proof that you are capable enough to teach. Parang ganun man yun. Kung eligible ka ba to teach, or to work here kasi teaching yung job. Parang ganun ba? Kaya importante talaga na mayroong teaching certificate. Okay? Teacher Lynn, what if meron na akong PRC ID? ID kasi yung need sa mga let passer. ID ang need. PRC ID. So, hindi yung, tawag doon? Passing? Rating? Hindi. Yung ID po. So, kung meron ka na nun, pwede nang hindi ka kukuha ng TEFL or TESOL. Pero kung gusto mo naman kumuha, both, mas okay. Okay? And then, you have, in your text introduction, you have to include your working experience, your teaching style, importante, and your teaching achievements and hobbies. You have to follow that instruction there. Okay? Sa text intro mo. Ang ginagawa ng ibang aplikante, kinakopy lang nila yung naging sample ko dun sa unang video ko. Hindi. Magkaiba tayo ng experience, magkaiba tayo ng education, magkaiba tayong lahat. Huwag kayong copy ng copy, di ba? Na-plagiarize agad. Teachers, di ba? Ang nakikita ko kasi, gusto ko lang sabihin to kasi I have seen a lot na same talaga yung nikinhappy na lang nila yung sa sample ko dun sa mga videos ko. Hindi pwede. Hindi talaga. So, you have to create your own text introduction. Sample lang naman yun para may idea kayo. Okay? So, after text introduction, next naman is yung audio introduction. Okay? So, kung gusto nyong kasi yung audio introduction, magsasalita na kayo kasi syempre audio, 'di ba? So magsasalita kayo, click niyo yung click to record para magsimula na yung magsimula ka na magsalita, no? With your introduction. Meron ng dito kasi kailangan text introduction, meron din audio introduction. So sa text introduction, it's for them to see kung ano yung writing skills, parang ganun. And then sa audio introduction, kung paano ka magsalita, yung voice mo, ganun. Kaya meron talagang ganun sa kanila. So, ang question ng iba, kung pwede ba daw na yung spills, yung script na nandoon sa text introduction, yun lang din yung sasabihin nila sa audio. Yes, pwede. Ang sa kanilang lang naman is marinig yung pronunciation, tapos lahat, no? At marinig lang nila kung paano magsalita. Good ka ba?
Yun na yun. Tapos example, kasi hindi naman tayo perfect, magsasalita talaga tayo, merong mga mali-mali. So, ang gagawin mo dyan is, 'di ba, click to record. So, magsasalita ka, tapos, along the way, nagkamali ka. So, ang gagawin mo is that, wag mo munang i-click yung save. Ang save kasi nasa upper right, 'di ba? Wag mo munang i-click yun. Ang gagawin mo, kung nagkamali ka, i-click mo yung arrow, para babalik ka dun sa parang basic information ng mga tapos babalik ka doon, tapos i-click mo na naman ulit yung introduction, audio introduction, para ito na naman magre-record ka ulit, parang ganun. So yung audio introduction ay hindi sa sariling recording ng phone mo, hindi dito talaga sa application, dito mo i-record mismo, no, hindi doon sa built-in ng phone mo na recording, hindi dito. So after, kung example, satisfied ka na sa introduction mo, so yun, i-click mo na yung save. After click na save is that you'll proceed to, by the way, pwede mo namang i-leave muna si text intro at si audio intro. Gawin mo muna yung nasa pinakababa. Ganon pwede naman. Kung hindi ka pa ready mag-audio introduction, pwede naman. Balikan mo lang, no? Hindi pwedeng walang audio introduction at text introduction. So yun. So after that, wait lang. So after that, pero may limit siya, 30 seconds ata yung pinaka, or 1 minute. Ang okay na time for audio introduction is 1 minute. Ganun. So, after that, dun ka na sa nationality. So, ang gagawin dito sa nationality is you have to, they require ID, proof na Filipino ka. Kung Filipino ka ba, parang ganun. Parang kailangan nila ng proof of your nationality. Kung hindi ka Filipino, kung anong nakalagay doon sa ID. Your ID only works as a proof of your nationality. It will be encrypted in the Palfish server. Palfish will not share your. It's for them to check your nationality. Dapat sa ID mo may nakalagay doon kung yung nationality mo. So, better if you have passport, then you have to use passport. If not, then use others. So, click mo yung sa gilid na arrow. Choose ka lang kung anong meron kang ID. So, others kung walang passport, ha. So, and then you have to also input or provide ID picture. So, yun. Or your driving license po, pwede din yun. And then, click save. Huwag kalimutan i-click yung save. Kasi, kung hindi mo i-click, wala kang input sa ganun. Wala kang input sa nationality. Everything, you have to click save. Sa audio intro, text intro, lahat, kailangan i-click yung save. So, next sa nationality is started teaching in. So, sa started teaching in, ito na yung makikita. Dapat kasi meron kang experience sa pag-teach dito sa Palfish. So, yun. Diyan mo ilalagay yung kailan ka, anong year ka hindi ito yung date, birthday ha, hindi ha. Kung kailan ka kung anong year ka nagkaroon ng experience in teaching, either online or in face-to-face, ganun. So, ang nilagay ko na, tatanungin nyo ako kasi, di ba, ang shinare ko doon sa last video, mga videos ko is, college pa ako nung nag-apply ako dito, 4th year college. Ano yung nilagay ko dito sa started teaching in? And even sa work experience. I have an experience kasi, syempre education, di ba? Parang ang nilagay ko dito kasi, yung experience ko nung nag-OJT ako. Ay, hindi pa pala OJT, yung yung LTS ba yun? Di ba, merong ganun. Sa amin, sa education, meron ganun ba? So, yun yung nalagay ko. Oo, tapos meron din kasi hindi naman na-provide ng certificate, parang ganun. So, yun na lang nilagay ko para meron akong experience. Yun yung nilagay ko. So, mga walang experience. Kung education student ka, meron ganyan. O OJT mo, nung nag-OJT ka, kailangan talaga meron. So, yun. Kung anong year ka, nagkaroon na experience in teaching. Sa classroom ba talaga, yung meron talaga ha. Yun. Tapos, after that, ilalagay mo yung yung year and then yung month. Year and month lang dito. So, next is residential address. Sa residential address, ito na kaya dapat nag-cookie inside talaga yung ini-input mo sa lahat
No, kaya siguro may mga nagkakamali kasi or hindi pumapasa kasi hindi nagkakatugma yung mga nilalagay ninyo. Kung nasa ibang bansa ka, kung yun yung ilalagay ninyo ha. Hindi yung sa Philippines. Naku naman. So, country, state or province, city, postal code, and street and address. So, please input your residential address, post office, and lahat. Kaya yun na yun. Kaya yung residential address. Naku, ang haba na ng video na to, bahala kayo. Kasi may nag-request na yung talagang thorough daw na kasi hindi din na-gets yung mga ibang kong video. Syempre kasi yun, baguhan pa lang ako sa YouTube, baka hindi ko alam kung mag-edit ba, hindi ko alam yung mga ganun. So, ngayon, I have a very quick idea, no? So, pag vlog, kaya wala akong mga vlogging equipment, so I'm using my phone. So, now, dito na tayo sa teaching certificate, guys. Kung wala kayong teaching certificate, huwag kayong mag-apply. Kailangan kasi dito meron. No, yung teaching certificate na sinasabi, yung mga TEFL, TESOL, saan makakuha? So, tatanungin nyo na naman ako kung saan makakuha nito. Meron akong video about that, na watch mo na lang yun, no? Hindi ko nasasabihin pa dito kasi sobrang haba na ng video na to. So, hindi ako nagagalit. TESOL, TEFL, wala akong TESOL noon. It's okay kung wala kang TESOL. Kung meron kang TEFL, okay yun. Any of this, hindi naman kailangan 3 talaga, or 2, or kailangan pwede nang isa dito, meron ka malagay. Hindi pwede yung diploma sa college. Hindi. Syempre, hindi. Teaching certificate. So, TESOL. I don't know kung paano makakuha ng TESOL. I only knew TEFL. Meron akong video about that. So, meron kayong i-upload nyo yung screenshot. Photo lang ha, photo ng certificate mo, and then please enter certificate number. Input, meron mga certificate number, diba? Ilalagay nyo dyan. So dito sa teacher's qualification certificate, ito yung sa PRC ID ninyo. Kung meron kayong PRC lisensya ninyo, pwedeng gamitin yun. Your teaching certificate only work as a proof of your teaching ability, which will be reviewed by PALFISH team. PALFISH team will not share your information, something like that. See, it's just, you know, proof of your teaching ability. Your teaching ability, and a proof talaga na eligible ka to teach, to work here. Ganun. Kailangan talaga meron. Hindi pwedeng wala. Hindi ka papasok kung wala kang ganito. Okay? Kailangan talaga meron. And the next teaching certificate is education. So, sa education, meron nakalagay dyan, what's your highest level of education? Bachelor's, master's, doctorate, high school. Merong choices dyan. Ilalagay nyo lang. From, to, what school, at anong major. Ganun. Next is, okay, magtatanong kayo kung ano yung nilagay ko dun sa akin kasi 4th year college pa ako nun. Di bachelor's kasi graduating na din naman ako. Alam ko na mag-graduate na ako. Tapos na kami sa thesis. So, yun. Nasa OJT na kami nung time na yun. So, nilagay ko na bachelor's manifesting, diba? And then, yung 2, kung ano yung graduation namin, yun yung nilagay ko. Okay. So, meron namang choices na high school. So, pwede naman sa mga senior high ito siguro. So, may nagtatanong kung pwede ba daw sa kanila to. So, yun. And then, work experience. Yung work experience, kailangan teaching experience. Hindi yung sa kung ano, kahit pa mag-VA kaya dyan, kailangan talaga teaching para mas, hindi naman, wala naman kalagay dyan, diba? Teaching talaga. Okay? Kasi magtuturo ka naman dito. Anong kailangan experience dito is yung teaching. So, yun. From to, yun yung kailan ka nagsimula at kailan ka natapos dun sa work. So, kung until now, nag-work ka pa din, then, put mo na lang kung ano yung time at end time. So, next company, kung ano company, and then yung title, ano ka ba, tutor, English tutor, teacher, ano ilalagay mo dyan. And then your responsibility, kung ano yung responsibility mo sa company na yan. Tutor ka ba, ano yung ginagawa mo as tutor, as English teacher, ano ba, ganun. So, next is add account for salary. Itong add account for salary, ito na yung sinasabing Payoneer or Airwallex. So, Payoneer, gagawa kasi ng Payoneer account mo. Pwedeng dito ka gumawa or pwedeng sa website talaga nila. Okay, and by the way, sa Payoneer, meron akong link about Payoneer. So, if you will use that, kapag na-reach
kung magsahuran na, tapos meron kang naipon, no? Parang total of transaction mo is 1,000. Na-reach mo yung 1,000 total of transaction is that you will receive $25 as reward from Payoneer. Pero kung hindi mo naman gagamitin yung link ko, edi okay lang. Meron din na kasi akong link sa Payoneer, iba din yun. Kung gusto mo yung gamitin, then use it. Ilalagay ko na lang sa description box yung link ko sa Payoneer. Kasi kung gagamitin mo yun, meron kang reward na $25. Hindi agad-agad. Kung kailan mo lang ma-reach yung $1,000 na total amount of transaction. Pero kung maaabot mo yan for sure, kasi meron naman nakakaabot na dun gumamit ang link ko. Yun. Pero kung hindi agad right away kung kailan mo gagamitin yung link, meron talaga agad na reward. Hindi, syempre, kung kailan may transaction sa kanila. So, yun. Paano gawin yung Payoneer? Meron akong video din. Search mo na lang ako, stalk. Tignan mo yung mga contents ko. Meron akong about how to create Payoneer account. I don't know sa Airwallex wala akong alam kung paano siya. Wala na ako sa Palfish nung nag-Airwallex na meron ng choice of Airwallex. So, and then yung isa is yung for mga Chinese. So, yun. Okay? So, doon mo kasi makukuha yung sahod mo. Na sa Payoneer or sa Airwallex. Kung gusto mo mag-Airwallex, mag-search ka na lang sa YouTube kung paano gumawa nun. Kasi wala akong content about it. Next is tags. Kung ano ba yung mga hilig mo, abroad, travel, sing, numerous, ano-ano na lang. Char. Kung ano yung mga hilig mo, kung ano ba. Pwede namang, basta 5 yung pinaka-maximum na pwede mong piliin. Pwede namang wala, pwede namang meron. Mas okay kung meron. So, hindi naman yan ganun ka-importante yung sa tags. Sa next, sa auto-reply message, kailangan din to. Audio din to Click record. Kung mali, click yung arrow. Ganun. Kung okay ka na dun sa record mo, save mo na lang. Anong gagawin sa auto-reply message? Click the button to record an auto-reply message. It says here. Anong ibig sabihin nun? Students, anong purpose ng auto-reply message? Students will receive it when they chatting with you for the first time. Maririnig nila yan kung mag-chat kayo together or they will chat to you. Yun yung maririnig nila sa unang pag-message nila sa iyo. Ganun. And then after that, now next is submit. Yan, click mo na yung submit kung tapos ka na. After mong click yung submit, no, back ka na dun sa platform, sa homepage pala, platform. Sa homepage, back ka na dun. May nakikita kang application, 'di ba? I-click mo 'yan. Sa submit, hindi mag-i-end doon sa submit, hindi pa doon. After you click submit, punta ka sa application kasi kailangan mong pumili kung anong kasi may option dito. Anong gusto mo, maging English teacher ka ba or math teacher? Sabi nila, pwede naman daw both. Kung mapapanindigan mo kung maging math teacher ka, kung magaling ka sa math, then go. Kung magaling ka sa English, then go. Both, then go. Pwede. So, English lang yung kinilike ko dito sa sample video. After that, click next. So, ito na yung bubungad sa'yo. So, basahin mo yan lahat. Basahin mo yan lahat. Okay, so, ayan. Ano ba? Requirements is that mobile device with good mobile, diba? Ang mga iba, nag-i-insist kung pwede ba daw laptop. Pwede daw. Ang sabi ng ibang teacher, pwede naman daw. Pero may mga ibang feature na hindi gumagana kung laptop. Ewan ko kung totoo yun. Hindi naman ako nakakagamit ng laptop nung nag-teach ako. So, cellphone lang talaga. Yun, basahin mo yan lahat. And then after that, click apply. Para meron ka ng application. Ang iniisip kasi ng iba, after they click the submit, akala nila meron na talaga silang parang form ba, no, or application, yung mga requirements. Kung nag-apply ka sa establishment, kung i-click mo yung apply, meron ka na yung mga kailangan, yung mga resume, mga TOR, kung ano ba yan. Kung ganun ba sa establishment. Parang ganun, click mo yung apply kasi kung hindi, wala kang application dito sa Palfish. Okay, click that, and then after is that, alam nyo, sa totoo lang, after mong ma-complete yung basic information at click yung apply,
After that, pwede ka namang mag-book ng schedule for demo. Ang ginagawa ng iba, ang tagal mag-book ng schedule for demo. Pwede namang mag-book ng schedule for demo. Ikaw naman pipili kung ano yung time at oras ka mag-demo eh. Ang iniisip kasi ng iba, kinakabahan daw sila, ayaw muna lang mag-book ng schedule for demo. Pwede mo namang na next week. Grabe naman ka ba? Extended until next week. Grabe naman yun. So, yun. Okay? By the way, sa mga requirements, paano mag-apply, yung mga pinaka-things na kailangan mong i-prepare is that meron akong content about it. So, watch mo na lang yun, kung ano yun. Kasi mga importante din yun. So, ayoko na i-input pa dito sa video na to kasi sobrang haba na nito. So, after mong maklik yung apply, ito yung makikita mo po, ha? So, yung basic information ko, walang nakalagay na pass dyan kasi hindi ko naman in-inputan yung mga basic information. No, kasi sample video na lang naman to. So, what you will see there on your end is yung pass ng basic information. So, kung pass na yung basic information, you have, pwede ka na makapag-book ng schedule for demo, ha? Anytime, kapag na-click mo na yung submit at application, apply pala. So, click pa lang yung interview. May interview. Yung interview dito, yun yung demo. At mag-demo ka na. Ganun. But before that, mag-select ka na ng time or day kung kailan ka mag-demo. Okay? I-follow mo lang yung instruction na makalagay, no? Kung i-click mo na yung interview. At i-message ka din naman nila ng Palfish team. So, about it. That would be all, I think. Yes, wala nang kasunod yung meron kasi akong sinusunan sa laptop ko. So, that would be all. After that, i-click mo na lang yung ano tawag nito? Yung submit, yung parang meron din pagkatapos mong meron akong video or content nung sa tawag dun, Palfish tips, Palfish demo tips and steps. Meron doon kung paano ano ba? Book ng schedule for demo kasi hindi ko na kasali dito eh sa video ko. So, yun lang. Ha? Then, after that, mag-demo ka na. So, kung paano magsimula, kung paano yung mga tips, steps, pag-demo, meron na akong video about. Hindi ko nasasali dito. Ha? Ang content lang na to is for registration. Paano talaga yung steps ng registration hanggang basic information hanggang makabook ng schedule for demo. Okay? Kasi yung demo, meron akong video about it. Dalawa pa nga yun. Dalawa yun. So, panoorin nyo yun. I think that would be all. Kung meron pa kayong concern, ha, comment down sa comment section para masagot natin yan. I think that would be all. Oh, haba-haba din to, ha. Pasensya kung mahaba talaga yung video na to kasi ito yung gusto nyo eh. Ang dami kasi mga nare-read ko na comments na parang so, sinasagot ko na lang dito. Parang ito ata kailangan ninyo para masagot na yung mga katanungan niyo kung paano mag-apply sa Palfish. Use my code, ha? Use my code. Charis. At use my link sa Payoneer. Ang makakagamit lang pala ng link ko sa Payoneer is yung mga may bank account kasi yun yung need sa Payoneer. Sa mga gumamit lang ng code. Pwede naman po na sa GCash ililink nyo, hindi yung sa bank account. Pwede naman ganun. Marami, ha. Be resourceful. Kung nalilito kayo about sa Payoneer, be resourceful. Meron sa YouTube. May mga content dito. Hindi lang sa akin, meron sa iba. You can watch that. Kung nalilito kayo doon sa video ko na yun. Uy, mag-comment ka. Mag-subscribe ka din. Mag-follow ka. I-like nyo yung video ko. Yes. That would be all. Bye!